Sabi ng iba, kung wala ka raw inaalala, manood ka lang ng balita. Buksan mo ang telebisyon, makinig ka ng radyo, kagaya ka ng pangangaral, nasa cellphone na lang natin, magbukas tayo ng cellphone, at pag narinig natin ang mga balita at nalaman natin ang mga balita, magkakaroon daw tayo ng alalahanin. Totoo naman, somehow na nakakabahala at nakakapag-alala yung mga balita. Mainit ang panahon, tumataas ang bilihin, napakadaming patayan sa iba't ibang dako. Dito pa nga lang sa Antipolo, maraming kaguluhan sa loob at labas ng bansa, may mga gera, tapos dagdag pa, may gulo pa sa loob ng sarili nating mga pamilya. Parang kahit saan ka na lang lumingon, may dahilan para mag-alala. At kung may tao man na para bang walang inaalala sa panahon ngayon, dalawa lang daw yan, no? Una, ang taong yun ay maaaring walang pakialam sa nangyayari sa paligid niya, o di kaya'y panatag siya dahil siya ay may pagtitiwala. Ayaw natin na walang inaalala dahil wala lang tayong pakialam, pero ang gusto natin ay yung isang klase ng kapanatagan dahil meron tayong maaaring pagkatiwalaan. Ganyan si David sa Psalms 57. Hindi siya yung para bang walang pakialam kung mahirap ang kalagayan niya o kung merong gustong pumatay sa kanya. He is well aware sa mga nangyayari at alam niya na gusto siyang patayin ng pinakamakapangyarihang tao ng Israel during that time, which is King Saul. Kaya siya nagtatago at palipat-lipat ng mga kuweba. Pero mula sa mga madidilim at malungkot na lugar na ito, nabuo ang panalangin ng pagtitiwala, isang pagsamba na aktibo at handang mamahinga sa Diyos na soberano at higit na mataas kaysa lahat. Kaya samahan niyo ako minsan pa at tayo'y tumayo at ating babasahin Psalms 57 verse 1 to 3. Hayaan niyong basahin ko to sa English Standard Version since basa naman kanina sa King James Version. Ito yung header. Sabi dito, to the choir master according to do not destroy, a miktam of David when he fled from Saul in the cave. Verse 1, be merciful to me, O God, be merciful to me, for in you my soul takes refuge. In the shadow of your wings I will take refuge, till the storms of destruction pass by. I cry out to God Most High, to God who fulfills His purpose for me. He will send from heaven and save me. He will put to shame him who tramples on me. Selah. God will send out His steadfast love and His faithfulness. We may all be seated. Praise be to God for the reading and proclamation of His gracious word. Sa heading pa lang nung Psalms na ito, pinapakita na kagad sa atin yung ideya kung ano ba yung kalagayan ni David when this Psalms was written. Ang sabi doon, a miktam of David when he fled from Saul in the cave. Don't be bothered with the miktam. Pwedeng ito ay wordings na ginagamit lang nila as a sign for the choir master. I tried to search for the meaning of it, but I don't see any relevant meaning. Pero ang gusto kong pagfokusan natin ay yung condition niya when he fled from Saul in the cave. So kapag inalam natin yung konteksto nito, ibabalik tayo nito sa 1 Samuel chapter 22. Most likely and most commentator would say nangyari ito sa kuweba ng Adulam. Kung i-consider yung chapter 22. Pero kung i-consider natin yung chapter 24, that would be on cave of Engedis. No, ito yung time kung saan nagkaroon ng opportunity si David to kill King Saul. Sabi ng mga kasama niya eto na, binigay na sa'yo ng Diyos. Pero hindi niya pinatay dahil tinitignan niya si Saul bilang anointed din ng Diyos. Again, this time, most probably it was on Adulam kung saan mag-isa lang siya, wala siyang kasama. Doon sa Engedis kasi may kasama na siya. So David was running for his life from King Saul. No? Imagine this. Si David, siya ay pinili. He was already chosen and anointed by God to be king. Pero imbis na koronahan,
siya ay tinutugis na parang kriminal. Wala siyang hukbo, walang trono o palasyo, walang kasiguraduhan ng kanyang kalagayan during that time. Ang meron lang siya na pinangahawakan niya ay pangako at pagkakakilala niya sa Diyos at ang kasalukuyang realidad na nasa isa siyang madilim, malamig at mapanganib na kuweba. At tandaan natin, hindi siya napunta doon dahil nagkasala siya. Nandun siya doon sa specific condition or situation niya na yon dahil sumusunod siya sa Diyos at nag-aantay siya ng katuparan ng pangako ng Diyos at yung mabuting layunin ng Diyos para sa kanya. Pero sa gitna ng takot at kawalang katiyakan, ano yung ginawa ni David? In that situation, ano yung makikita nating ginawa ni David? Hindi siya lumayo sa Diyos. Hindi siya nawala ng pag-asa, tumakbo siya. Hindi palayo, kundi papunta sa Diyos. Hindi niya nakita ang kanlungan sa palasyo, kundi sa lilim ng mga pakpak ng Diyos. Hindi niya nakita ang sagot sa paligid niya, kundi sa presensya ng Diyos. This is where we see that the true expression of what it means to trust on God's sovereignty, not in theory but in real life. Dito natin makikita, ano nga ba ang itsura nito? This is showing us ano ba yung itsura ng totoong pananampalataya when it is put under pressure. Ano bang itsura ng pagiging soberano ng Diyos kapag lahat ng mga binibuild mo sa buhay mo ay unti-unting gumuguho? And what do we see on David? We don't see panic and we don't see bitterness on David. Ang nakita natin sa kanya ay dalawa, no? We see David's worshipful surrender doon sa mga salita niya, I will take refuge in the shadow of your wings till the storm of destruction pass by. Gusto ko yung word na ginamit dito, storm of destruction. Sa King James would be calamities, but this is more descriptive. Storm of destruction. Nakikita ni David yung soberanong pagpoprotekta at pag-iingat ng Diyos more than the severity ng kanyang situation, more than the storm of destruction. David's safe refuge is not his perception or even his understanding of the storm. Hindi siya ligtas na nanganganlong doon sa kanyang pagkaunawa, doon sa sitwasyon na meron siya. Maaring feeling niya ay wala nang katapusan yung pagdurusa, pero ang sabi niya doon, it will pass by. Ito'y lilipas, sabi niya. At habang nandito pa ako sa storm of destruction na ito, ano yung resolution niya? Manganganlong akong higit sa pangangalaga at soberanong pag-iingat ng Diyos. Yan yung una niyang tugon, no? Worshipful surrender. Pangalawa, ang tugon niya ay confident prayer. Sa mga salita na, I will cry out to God Most High, to God who fulfill His purpose for me. No, ang matibay na inaasahan at pinanghahawakan ni David sa kabila ng mga hindi magandang pangyayari ay ang soberanong layunin ng Diyos para sa kanya. Nakikita ni David ang kataas-taasang Diyos. Siya ang magsasagawa ng lahat ng ito para sa kanya dahil may higit na layunin ng Diyos kaysa sa mga itong mga nangyayaring ito. May kalooban, may gustong mangyari ang Diyos, may layunin siya, may nilalayon siya, may gagawin siya sa sitwasyon na ito. Now, most of us do not have an experience perhaps on hiding sa mga kuweba-kuweba, no? But we know what it feels to be overwhelmed. Alam natin yung pakiramdam na matakot. Alam natin yung matrap tayo sa isang sitwasyon na para bang lahat ng mga nangyayari, wala nang kasiguraduhan. Marahil na patanong na rin tayo, nasan ba ang Diyos? Bakit ito pinapahintulot ng Diyos? And we will be receiving advice. Di ba? Ito yung pinag-uusapan natin for this whole month. Rest in God's sovereignty. Madaling sabihin yan eh. Kapag nandyan na yung takot, nandyan na yung paghihirap, kapag yung mga bagay na binubuo mo ay unti-unting nawawasak, alam nating hindi madaling makita ano ba yung itsura, ano ba yung dapat kong gawin para masabi natin na namamahinga ako sa pagiging soberano ng Diyos. Paano nga ba? Yan ang tanong.
paano nga ba ako mamamahinga sa pagiging soberano ng Diyos? Kaya iyan yung mensahe na gusto kong hanguin natin. At yan yung sasagutin natin. No? This is the message that we can learn from David. Because God is sovereign. Our response in every trial must be worshipful surrender and confident prayer. Dahil ang Diyos ay soberano, pag sinabi nating soberano, makapangyarihan, namumuno sa lahat, dahil siya yung pinakahigit sa lahat, ang dapat nating maging tugon sa bawat pagsubok ay buong pusong pagpapasakop or pagsuko. Pagsuko na may pagsamba at panalangin na may pagtitiwala. Sa mga panahon na totoong-totoo yung pagkatakot at yung mga pagsubok natin ay nakakadurog, nakakalunod, ang tanong, saan tayo tumatakbo? Saan tayo tumatakbo para umiyak at manangan? Saan tayo humahanap ng solusyon? Saan tayo nanganganlong at naghahanap ng proteksyon? Kapag hindi natin alam yung daan at lahat ng nangyayari ay para bang wala ng patutunguhan, ano yung pumipigil sa atin para wag bumitaw sa pananampalataya, wag sumuko sa mga bagay na sa atin ay pinagkatiwala? David showed us the definition of God's sovereignty. Ang pinapakita sa atin dito ni David sa mga salitang isinulat niya ay ang pagiging soberano ng Diyos. Ang pagiging soberano ng Diyos ay nangangahulugan na siya ang may lubos na kapangyarihan na mag-ingat sa lahat ng bagay at gamitin ito para sa kanyang mabuting layunin. Kasabi nga ni Brother PJ, walang sayang sa lahat ng mga bagay na pinapahintulot ng Diyos. At ito'y totoo. Kung tayo ay nakatingin sa ating Diyos at nauunawa at nakikita at nananangan at nagtitiwala tayo sa ating Diyos. Pinakita din ni David na ang pamamahinga sa pagiging soberano ng Diyos ay hindi nangangahulugan na wala tayong gagawin. Bagkus ang pinakita ni David na pamamahinga dito sa pagiging soberano ng Diyos, again, surrender. Pagsuko o pagpapasakop na may pagsamba. Worshipful surrender. At pangalawa, may kumpiyansang pananalangin. Confident prayer. Si David ay nanganlong sa soberanong pag-iingat ng Diyos at siya'y umasa sa soberanong layunin ng Diyos. Kaya ito rin ang dapat nating maunawaan at pagkatiwalaan at matutunan every time na dumadaan tayo sa gitna ng mga pagsubok. So tignan natin yung una, God's sovereign protection as our safe refuge. Ang soberanong pag-iingat ng Diyos, ito ang ating ligtas na kanlungan. David begins not with blaming. Nagsimula siya sa salmong yon nang hindi naninisi, but with a cry for mercy. Sabi niya doon, be merciful to me, O God, be merciful to me. David was not demanding from God, but depending on God. Ito'y pag-iyak, hindi base sa entitlement niya or sa mga complaint. No? This is important. Bakit? Dahil in times of trial, parang ang nagiging natural tendency ng marami ay magreklamo, maghanap ng shortcut, o kaya humanap ng ibang safety as if yung safety na yon ay hindi matatagpuan sa Diyos. Si David, ang naging tugon niya, he runs to God, hindi siya tumakas sa sitwasyon na meron siya, hindi siya naghigante, though kaya niya dahil magaling siyang warrior eh. He do not even try to control the situation. He surrendered himself in worshipful trust. Kaya makikita nyo, pag binasa nyo yung buong Psalms 57, verse 5, be exalted, O God, O above the heavens, let your glory be all over you. Meron ditong pagsamba. Alam mo na may totoong pagtitiwala dahil yung sitwasyon niya ay hindi maganda, pero makikita mo, nandoon yung pagsamba. And this is what we clearly see from David's word. Karugtong na karugtong ng be merciful to me. For you, O God, my soul take refuge. Tapos bandang doon sa second part of it, I will take refuge doon sa lilim ng iyong mga pakpak.
Hindi siya naghanap ng isang mas mainam na pagtataguan. Hindi siya naghanap ng solusyon ng tao. He intentionally chose to trust the merciful and sovereign God that he knows. He intentionally, by saying, "For you, I will take refuge. My soul take refuge." Meron siyang desisyon, meron siyang resolution na kapag ganito yung sitwasyon, pipiliin kong magtiwala sa Diyos. Hindi siya walang ginagawa. Aktibo siyang nagtitiwala, pinipili niya ang magtiwala. So that's the question for us. Kapag mabigat na yung sitwasyon, anong ginagawa mong resolution? Intentional, aktibo ba tayo nagtitiwala? Do we really intend to kneel down and ask God, be merciful to me? I want to take refuge on you. No? Habang ang panganib ay nakaamba, pinili ni David na manganlong sa lilim ng pakpak ng Diyos. This is very descriptive. No, alam nyo noon, especially in the desert and open fields of Israel, ang mga tao dito, they would normally just see and observe kung paanong yung mga inahing ibon, kagaya ng mga agila o ng mga manok, they spread their wings to cover and protect their chicks, no? Itong mga anak nila mula sa mainit na panahon, sa ulan, maging sa mga predators, mga gustong tumangay at kumain at pumatay doon sa mga anak niya. Meron pang ang video, yung isang agila sa isang snow, kinover niya yung mga anak niya until mawala yung snow. Alam mo, yun yung survival ng mga chicks. Pero dito, ang ginamit ay shadow. No? The shadow of the wings, again, refers doon sa pagpoprotekta, protecting cover. No? Sinasabi nila dito parang less protection pag shadow. No, actually it's the other way around. You need to be close to someone para lang ikaw ay maliliman ng kanyang anino. So parang ganun yung sinasabi dito. It is not less protection. You need to be close to someone para maging nasa ilalim ka ng kanyang anino. So again, the shadow refers to the protecting cover. At iniisip mo yun kapag ganyan, sabi nung isang commentary, ang mga anak na kino-cover ng pakpak, sila ay malapit sa puso nung ina. No, sila ay nakatago, mayroong init doon at sila ay ligtas doon. Ganyan yung sinasabi ni David, dito ko manganganlong dahil nandito yung kaligtasan, nandito yung init na kailangan ko, nandito yung pagpoprotekta na kailangan ko. This is everything I need. No? But David, again, is not focused on literal wings. Sinasabi niya lang na siya, ito yung gusto niya, presensya ng Diyos. It's not just about physical shelter. No? It is relational. It is communal. It is spiritual and emotional protection. This is who we are. Ang Diyos na gumawa sa atin, alam niya kung ano yung pangangailangan natin. At ito yung binibigay niya kapag tayo ay nanganganlong sa Kanya. No, David is also acknowledging, again, yung storm. He's not pretending na parang, hindi, okay lang yan, lilipas din yan, na para bang wala. No? Again, the storm may bring destruction, but God's sovereign protection is greater. Higit. Ang Diyos ang kanyang naging ligtas na kanlungan. Sino ang ating ligtas na kanlungan? You know, resting in God's sovereignty doesn't mean na matatakasan natin yung sakit, yung hirap. It only means we know where to run when pain comes. Nalalaman natin kung saan tayo tatakbo. Kapag nararamdaman na natin na totoong-totoo yung sakit at bigat na nararanasan natin, it begins with what we call worshipful surrender. Again, hindi ito pagtakas, kundi paglapit. Hindi ito pag-aayos ng lahat ng mga problema, kundi pag-asa natin. Umaasa tayo sa Diyos na tapat. Kaya yung aral na makikita natin dito from David is that resting in God's sovereignty begins with worshipful surrender. Ano yon? A willing and trusting submission to God's mercy, hindi bilang pangalawa. Not as a second or last resort, but as our first move when trouble strikes, when fear strikes. Kapag nandyan yung pag-atake,
This would be our first move. Kapag sinasabi nating worshipful surrender, ito ay hindi basta pagsuko lang sa Diyos sa gitna ng problema. Ito ay pagsuko na may pagkilala na kahit mahirap, kahit masakit, alam natin kung sino ang Diyos. At mula sa pagkilalang yon, sumisibol ang pagsamba sa Diyos. Ang pagsuko ay pagsamba at ang pagsamba ay pagsuko sa Diyos. Kahit sa gitna ng pagdurusa, ang halaga ng Diyos sa ating puso ay nananatili. Yan ang ibig sabihin ng worshipful surrender, na kahit hindi komportable yung kalagayan natin, ipinapakita natin na siya ang karapat-dapat pa rin sa ating pagtitiwala, pag-ibig at pagsamba. Di ba yan yung word na worship? Worship? Binibigay natin yung pagiging karapat-dapat ng Diyos. Hindi dahil mahirap yung sitwasyon ko, karapat-dapat talikuran ng Diyos. Hindi. Kahit mahirap ang sitwasyon ko, karapat-dapat pa rin ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay hindi nayayanig sa trono niya anuman ang sitwasyon at nangyayari sa paligid natin. That is how we see God's sovereignty. Soberano ang Diyos. This gives us a picture of what true worship is. Ang larawan ng isang tunay na pagsamba. True worship doesn't wait for comfort. It declares God's worth even when life is uncomfortable. Ang pagsuko na may pagsamba ay hindi napipilitan. Hindi dahil wala ka ng choice, but because this is the best choice that we have. We surrender to God not in defeat, but in faith and worship. It is submitting to Him even when it's hard. Nagpapasailalim ka sa Kanya kahit na mahirap. Kaya pag tinitignan natin yung panambahan, hindi simpleng panambahan yan. May mga sakripisyo, pero sila'y nagpapasakop sa pagiging soberano ng Diyos. We can apply the same. Saan tayo sumusuko? Nakikita ba natin yung mga sarili natin na may puso pa ring handang sumamba sa Diyos at kumilala sa Diyos whenever life is difficult for us? Tandaan natin, trusting God should never be our second or last resort. It's the first move of a heart that truly knows God's mercy and sovereignty. Kung totoong kumikilala tayo sa pagiging soberano ng Diyos, anuman ang kalagayan na meron tayo, kahit nasa alanganin at halos nasa harap na tayo ng kamatayan, what we choose is still worship the Lord. I know when I will trust my God, He is sovereign over death. He is sovereign over any hardship. He is sovereign above all, no matter what. It is like kapag yung mga anak natin, kapag merong bagyo at malakas yung kulog, they run to us parents during storm. Tatakbo sila not to try understanding or para pigilan yung kidlat. Hindi siya tatakbo para pigilan yung kidlat at maunawaan yung sitwasyon. They are just resting and longing for your embrace. Bilang mga Kristiyano, do we run to God? Again, that is not passivity, that is worshipful trust. Na nananatili kang lumalapit, tumatakbo, pinipili mo intentional na dito ako sa Diyos dahil anuman ang sitwasyon, karapat-dapat siya. He is what I long for in this life. Sino bang hinahanap natin sa buhay na ito? You know, trials and sufferings are one of the good tests for us to know nasan ba yung puso natin. Let's long for the Lord na maging ang automatic response natin is to worship Him and plead in His presence, to long for His presence. Alam niyo si John Peyton, isang missionary sa isang cannibal, kilalang-kilala ng marami, New Hebrides. Merong isang instance na hinabol siya ng mga tribesmen. Tapos ito yung sinulat niya, kwento niya. Basahin ko. Yet I saw there among the branches, pumunta siya sa puno, umakyat siya sa puno, sabi niya, as calm as at my own breakfast table.
Trusting all to dear Lord Jesus, I knew that He was near me and would deliver me if it was for His glory. If it's not, it would be all right. His will be done. A peace came over me which there is no describing. A peace which has remained to this day. Alam mo yung naging tugon niya? Nung inahabol siya at gusto siyang patayin, cannibal di kakainin siya. Umakyat siya sa puno para daw nasa breakfast table siya Ano man ang mangyari sa kanya, it will be all right dahil kalooban niya yung masusunod. And then peace come. Hindi siya nakipaglaban or tumakbo. Siya'y sumuko sa pangangalaga ng kanyang Diyos at siya'y nagpatuloy sa kanyang misyon, trusting God's sovereign protection. Siya rin yung nagsabi na I am immortal. Ako'y hindi mapapatay hanggat hindi pa napangyayari yung kalooban ng Diyos sa akin. Sabi niya ganon. Alam mo nangyari, nakapagpatayo ng church doon at maraming na-convert doon sa lugar na yon. Para kay Peyton, ang kapanatagan niya ay hindi makaiwas o mawalan ng panganib sa paligid, kundi yung malaman na siya ay sinasamahan ng kanyang Diyos at Panginoon na pinakamakapangyarihan at higit sa lahat. Kaya yung hamon sa atin, kung umaharap tayo sa panahon ng takot at kawalan ng kasiguraduhan, sa mga sunod-sunod at patong-patong na mga pinagdadaanan, don't try to reach for control of the situation. Don't try to reach for your own ways. No, instead reach for God who allowed and is in control of every situation. Ang abutin mo ay ang Diyos. Ang hanapin mo ay ang Diyos, wag ang sarili mong pagtatakda. No? Ang higit nating asahan ay ang pagtatakda ng soberanong Diyos. Ang tinig na maririnig sa isang taong merong pagsuko na may pagsamba is that I trust your mercy more than my plans. Babalik ako dun sa tanong, sa mga panahon na totoong-totoo yung pagkatakot, nakakadurog na yung mga pagsubok, nalulunod na ako sa patong-patong na problema, wala bang katapusan? Hindi pa nga tapos yung isa, meron na naman. Ang tanong, saan ba tayo nanganganlong at naghahanap ng proteksyon? If we are actively taking refuge in God, kagaya ni David, tayo ba ay nagpapakumbaba na nananalangin at sumasamba? Tayo ba ay nagtitiwala na kahit halos wala na tayong pag-asang makita, inaalala natin kung sino, inaalala pa ba natin kung sino ang Diyos? Tayo ba ay sumusuko sa Kanya ng may pagsamba at pagkilala pa rin sa Kanya? You know, akala mo ang pagsamba, ikaw yung nagbibigay sa Diyos. Sa pagsamba, doon binubuhos ng Diyos ang biyaya niya. It is for us. Pag-iingat ng Diyos, yung mga itinakda niyang pagsamba, it is for us. Ang tanong, paano natin masisigurado na yung soberanong pag-iingat ng Diyos ay tunay na ligtas na kanlungan para sa atin? No? Our experience may say, hindi naman Hindi ko nararanasan. Again, ang kasiguraduhan natin ay hindi nakabase sa ating karanasan. Nakabase to sa mga salita na binigyang katuparan sa ating Panginoong Hesukristo. Paano natin malalaman na hindi tayo iiwan ng Diyos sa gitna ng bagyo? Ang sagot, kapatid, tumingin ka kay Kristo. Si Kristo mismo ang patunay na ang Diyos ay hindi lamang nag-aalok ng kanlungan. Ibinigay niya ang sarili niyang anak bilang ligtas na kanlungan nating mga makasalanan. Sa krus, hinarap ng Panginoong Yesus ang pinakamalakas na bagyo. The strongest storm of destruction. Ang bagyo ng paghatol ng Diyos para sa ating mga kasalanan. Siya ang tinamaan ng galit at sinaluyon ng Panginoong Hesukristo. Ito'y para sa atin pero napunta kay Kristo upang tayo sa halip na wasakin ay magkaroon ng kanlungan sa ilalim ng kanyang habag. Isaiah 53:5, siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsuway. Siya'y binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ipinataw sa kanya ang parusa para sa ating kapayapaan.
Si Jesus mismo ang nagsabi, Matthew 23:37, gusto kong tipunin kayo, gaya ng inahing manok na nagtatabi ng kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak. You see, in the very word of Christ, makikita natin na ang Panginoong Hesukristo ang tunay na kanlungan na inaasam-asam ni David sa kanyang awit. No, hanggang ngayon, ito ay totoo. Hindi ito totoo sa lumang tipan lang. This is true for every believers. Christ still remains our ultimate refuge. In Him, we are safe eternally. Hindi temporarily, hindi nag-e-expire ang kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Kay Kristo, ang ligtas na kanlungan ay totoo at pangwalang hanggan. Are you in Christ? Ang kanlungan ni David sa verse 1, ang nagdala sa kanya, sa kanyang panalangin na may kumpiyansa sa verse 2. Ang pagiging soberano ng Diyos ay hindi lang nagbibigay ng proteksyon. Ang pagiging soberano ng Diyos ay nagbibigay din at nagpapakita ng kanyang mabuting layunin at tayo'y makatitiyak na mabibigyan niya ng kaganapan ng kanyang layunin. Kung kaya ilagak natin dapat dito ang ating pag-asa. And that's our second point. God's sovereign purpose is our steadfast hope. That is what we see in verse 2 and 3. Kung titignan natin uli yung sitwasyon ni David, bagamat nasa kuweba siya, ang kanyang kumpiyansa ay nasa langit. Yan yung makikita natin sa verse 2. Sabi niya, sa Diyos nakataas-taasan ako'y dumaraing, sa Diyos na nagsasagawa o naglalayo ng lahat ng mga bagay sa akin. You see his confidence in the God Most High. Pansinin mo kung ano yung ginagawa ni David. Hindi siya nagtatago sa lungkot. Hindi siya nalilito dahil sa gulo ng sitwasyon. Alam niya ang dapat niyang gawin. Kung kaya tumawag siya sa Diyos at buong kumpiyansang nanalangin na nakabatay sa kung sino ang Diyos. Siya mismo pinapaalalahanan niya yung sarili niya eh. Siyang kataas-taasang Diyos, siya'y maawain, siya'y mahabagin. Ililigtas niya ako. No? Sabi niya doon, she recognized God. Sabi niya doon, ginamit niya yung salitang God Most High. Diba yun yung ibig sabihin nun ay yung LL yon. So hindi ko i-discuss yung name na yan. Pero ang ibig lang sabihin yun ay ang Diyos ay higit sa lahat. Mas mataas sa kahit na kaninong hari. Mas mataas sa kahit anumang sitwasyon at mas higit siya kaysa kanino mang kaaway. Pinapakita ng mga pananalitang ito yung matibay na pinanghahawakan ni David patungkol sa kung sino ang Diyos. Alam niya na alam ng Diyos yung pinagdadaanan niya at may layunin ng Diyos sa lahat ng ito. At ang layunin yon ay hindi kailanman mabibigo, hindi mapipigilan ng kahit sino man, hindi mapipigilan ng kahit anong sitwasyon. David trusts that the God who reigns from the highest heaven also works out every details sa buhay niya habang nandito siya sa mundo. Maging ang pagliligtas sa kanya doon sa kuweba. Mas lalo pa tong pinagtibay sa verse 3. Kaya sabi niya doon siya ang magsusugo mula sa langit at ako ay ililigtas. Susuguin ng Diyos ang kanyang pag-ibig na tapat at ang kanyang katapatan. Napakagandang kumpiyansa, no? Ganyan ba natin tignan ang Diyos? Siya ang magliligtas sa akin sa sitwasyon na meron ako. Kung itong sitwasyon na to ang nagiging dahilan kung bakit nagkakasala ako sa Diyos, siya pa rin ang Diyos na magliligtas sa akin para hindi ako malugmok sa kasalanan. Siyang mag-aahon sa akin sa sitwasyon na nagtutulak sa akin sa kasalanan. May it be true for us. Dito para bang sinasabi ni David na hindi lang makapangyarihan ng Diyos, minamahal ako ng Diyos, ang katapatan ng Diyos sa kanyang mga pangako ay kailanman hindi mabibigo. Ito'y para sa akin. No? Pinapakita nito yung pagiging soberano ng Diyos ay hindi dapat ito yung magtulak sa atin para walang gawin. Ito yung dapat magtulak sa atin para mas lalo pang gumawa. Hindi lang basta tinanggap ang pagiging soberano ng Diyos na para bang siya bahala kahit wala akong gagawin, siya bahala dyan.
Hindi ito yung nakita natin kay David. Alam niyang soberano ang Diyos. Alam niyang higit ang Diyos sa lahat. Kaya mas lalo siyang umasa. Mas lalo siyang nagtiwala. Mas lalo siyang nanalangin. Mas lalo siyang nag-antay ng may pagtitiis. Alam mo yung pinaka nakakapagod, no, mag-antay. Isa yan, akala mo parang walang ginagawa, pero yung pag-aantay ng may pagtitiis, it's an active work. Pero ang tanong, saan ka nag-aantay ng may pagtitiis? Inaantay mo ba yung kaparaanan ng Diyos? Inaantay mo ba yung Diyos? O iba yung inaantay mong kaparaanan? Nakita din dito ni David ang pagiging intentional at personal ng Diyos sa kanya. Doon sa mga salita, sa Diyos na naglalayon ng lahat ng mga bagay sa akin. Sa Diyos na nagsasagawa ng lahat ng mga bagay sa akin. Pinapakita nito ang Diyos ay may pakialam sa kanya. Hindi nangyayari yung mga bagay out of random event, kundi dahil merong mabuting layunin ng Diyos para sa kanya. Ang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat ay kakampi ng mga tao niya. Kung gayon, ito'y pangangalagaan niya. Ito'y iingatan niya. Ito'y hindi niya pababayaan. And what a comfort for us struggling, hurting Christians. May pangangalaga ang Diyos. Kaya yung aral na makikita natin, resting in God's sovereignty is not passive waiting, it's active confidence. No, tinuturo nito sa atin na kung talagang kinikilala natin ang pagiging soberano ng Diyos, hindi natin ito tatanggapin lang ng walang gagawin, kundi magbibigay ito sa atin ng kumpiyansa upang humakbang, magtiwala, kung kinakailangan umiyak ng may pag-asa at magpatuloy sa pananampalataya. Makakaasa tayo na anumang ipahintulot sa atin ng Diyos ay gagamitin niya para sa kanyang mabuting layunin, hindi laban sa atin, kundi para sa atin. You know, resting in God's sovereignty means hindi ka nawawalan ng pag-asa, kundi lalo kang kumakapit, nananalangin, nagtitiwala, no? Mas lalong humihigpit ang hawak mo sa pananampalataya dahil alam mong kahit mahirap, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti mo. Maaaring wala ka sa kuweba tulad ni David, pero maaaring ang sitwasyon mo ngayon ay tila nasa kuweba. Again, madilim, malungkot, nakakatakot, mapanganib, napakaraming pangyayari, walang kasiguraduhan. No? Maaaring tingin mo sa sitwasyon mo, walang nakakaintindi sa'yo. Ang tanong, naniniwala ka ba sa pagiging soberano ng Diyos sa buhay mo? Nananahimik ka lang ba o inaantay matapos ang pinagdadaanan mong problema o tumatawag ka ba sa Diyos? Nagtitiwala ka ba na may mabuting layunin ng Diyos para sa iyo? Naririnig ba sa panalangin mo na ang pag-asa mo ay ang Diyos? Ang mabuting layunin ba ng soberanong Diyos ang dahilan ng pagpapatuloy mo? Think of the missionary Adoniram Judson. No? After years ng pagsasuffer niya sa Burma, ano yung suffering na yon? Namatayan siya ng asawa, naglibing siya ng kanyang mga anak, nakulong pa siya. Tapos tinanong siya, meron pa bang pag-asa sa ginagawa mong ministry? Meron ka pa bang nakikitang pag-asa? Alam mo yung sinabi niya? Ang sagot niya ay ito, the future is as bright as the promises of God. Hindi siya umaasa sa sitwasyon niya na mag-i-improve bago magkaroon ng pag-asa. Ang pag-asa niya ay nakaangkla sa pangako ng Diyos. No matter what, tutuparin ng Diyos yung pangako niya. Minsan isa yan sa mga unang binibitawan, pangako ng Diyos kapag nahihirapan. Balikan mo yung pangako niya at makikita mo napakaliwanag ng dulo. Huwag mong ipako lang yung paningin mo sa nangyayari ngayon. Tignan mo yung dulo ng mga taong ang hawak ay ang ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. There is light at the end of the tunnel. There is. Hindi nagsisinungaling ang Diyos. May liwanag sa mga umaasa sa Kanya. Akmang-akma yung shinare ni Pastor Joseph dito from Elizabeth Elliot. Sabi niya, He makes us wait
ang Diyos. God makes us wait. God keeps us on purpose in the dark. God makes us walk when we want to run. Sit still when we want to walk. For God has things to do in our soul that we are not interested in. No? May mga panahon na pinapatigil tayo ng Diyos, may mga panahon na parang walang nangyayari sa buhay natin, pero may ginagawa siya sa mga kaluluwa natin. May tinuturo siya sa atin na kung tayo lang ang masusunod, hindi natin pipiliin. Minsan gusto natin ng mabilis na sagot. Gusto natin ng instant relief. Pero ang Diyos, mas interesado siya na hubugin at palaguin ang karakter at pananampalataya mo. And sometimes we don't want that. But God wants the best for us. Sabi ni John Flavel, halos parehas din ng sinabi ni Eliot, no? Providence is wiser than you. You may be confident it has suited all things better to your eternal good than you could do had you been left to your own opinion, no? Ang plano ng Diyos para sa iyo ay mas mabuti kaysa kahit na anong plano na maisip mo para sa sarili mo. Kahit feeling mo kung ako lang ang masusunod, mas madali sana eh. Alam mo, hindi totoo yun. Diyos ang tunay na nakakaalam kung ano yung pinakamainam para sa iyo. Ang Diyos ang dapat pagkatiwalaan mo, hindi yung bulong o kung ano man yung nagdidikta sa iyo. Panghawakan mo yung sinasabi ng Diyos. Siya na may mabuti at purong layunin para sa iyo. Kaya yung hamon sa atin, huwag mong hayaan na yung mga pagsubok ang magdikta ng pananampalataya mo. Hayaan mong ang pagiging soberano ng Diyos ang maging basehan ng mga pag-asa mo. Let your trials drive you to call out to God. Huwag mong sarilinin. Tumawag ka sa Diyos at huwag kang sumuko. Huwag mong hangarin ang hindi naman tiyak na layunin ng Diyos sa iyo. Merong malinaw na layunin ng Diyos sa iyo. At yung malinaw na layunin na yon ay hindi pag-aangin ng buhay mo, but to conform you in the image of His Son. Ang pinakalayunin ng lahat ng ito ay maging wangis tayo ng ating Panginoong Hesukristo. Di ba yan ang layunin ng mga pastor? Na maiharap kayo ng walang dungis, no, katulad ng Panginoong Hesukristo. No? This is the objective that we have as we gather as a church. Ang hangad natin ay ang pinakamabuti sa atin. Ano bang pinakamabuti sa atin? Ibinigay ang sukdulang biyaya sa ating Panginoong Hesukristo. Ang sukdulang biyaya ay ang Panginoong Hesukristo. Ang pinakamabuti sa iyo ay ang Panginoong Hesukristo. Ito'y mananatiling totoo anuman ang sitwasyon mo. No. God's sovereign purpose is not abstract. It is to shape us in the likeness of Christ sa pamamagitan ng mga trials, pagsubok na merong awa. Huwag nating kalimutan na sa mga pagsubok may awa ang Diyos at sa mga pagsubok na ito, nandun ang Espiritu ng Diyos na kumikilos at gumagawa sa iyo, Kristiyano. Hayaan niyong magtapos ako. Isipin nyo, si David nasa kuweba, wala sa palasyo. Tinutugis, hindi pinaparangalan. Pero sa madilim na lugar na yon, pinakita sa atin sa Psalm 57 kung ano yung itsura ng mamahinga sa pagiging soberano ng Diyos. David did not wait for rescue para sumamba. Ang ginawa niya ay sumuko siya. Hindi siya nag-antay ng kaligtasan para manalangin. Tumawag siya ng may kumpiyansa. Yun mismo yung pamamahinga sa pagiging soberano ng Diyos. Worshipful surrender and confident prayer. Isn't this what we see most clearly sa ating Panginoong Hesukristo? Nung nasa Getsemani ang Panginoong Hesus, nanalangin siya. Not my will, but your will be done. Doon sa cross, siya'y umiyak. At sinabi niya, Father, into your hands I commit my spirit.
He surrendered in worship and he prayed with confidence, even when darkness is too overwhelming. Alam nyo, yung kuweba na yon, hindi yun yung dulo para kay David. Yung kuweba kung saan nilibing ang Panginoong Jesucristo, hindi rin yun yung dulo sa istorya ng Panginoong Jesucristo. Pero bakit hindi yun yung dulo? Dahil soberano ang Diyos at siya'y gumagawang Diyos. At dahil siya'y gumagawa, hindi kadiliman ang dulo ng mga nananangan at nanganganlong sa Diyos. Alam mo, labas sa proteksyon at layunin ng Diyos, mas madilim ang dulo na nag-aantay sa'yo. Kaya't hanapin mo ang Panginoong Jesucristo na siyang liwanag ng Ebanghelyo. Gusto mo ng maliwanag na dulo, panghawakan at huwag mong bibitawan ng Panginoong Jesucristo. Are you not interested doon sa mga salita, doon sa verse 3? God will send out His steadfast love and His faithfulness. At ang ipinadala sa atin ay ang kanyang bugtong na anak. Ang pag-ibig na hindi nagmamaliw at katapatan ng Diyos ay masusumpungan mo kay Kristo. Sa mga wala pa kay Kristo, anong katiyakan na meron ka? Anong kumpiyansa ang meron ka? Lahat yan ay pansamantala. So trust Christ. No? Mga iniibig na mga kapatid, we are to look to Christ at asahan na yung mga providensya na meron sa atin ay gagamitin niya, no? Para hubugin sa atin ang ating Panginoong Jesucristo. Let me just quote Jeremiah Burroughs as I end. The greatness of a Christian trust is not seen in the absence of trouble, but in the presence of Christ in the midst of it. Tayo ay sama-samang manalangin. Aming dakilang Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa mga bagay na pinahintulot mo, sa mga bagay na masasakit pero sa mabuting layunin mo. Papasalamat kami dahil soberano ka sa lahat at pwede kang pagkatiwalaan ng lahat. Nagpapasalamat kami, O Diyos, dahil merong pag-iingat sa lilim ng iyong mga pakpak. May we always choose intentionally to find our shelter in you. Ang aming pagsamba ay pagdideklara ng aming pagsuko at pagsusumamo na tanging presensya mo ang kanlungan namin. Ang aming mga pananalangin ay pagpapakita rin kung kanino ang kumpiyansa namin. Patawarin mo kami kapag pinapabayaan namin ang pagsamba. Patawarin mo kami kapag hindi kami nananalangin. Patawarin mo kami, O Diyos, kapag hindi kami sa inyo unang tumatakbo. Patawarin nyo kami, O Diyos. Pero gamitin nyo rin ang mga salitang pinagsaluhan namin. Gamitin mo ang iglesia na meron kami para matutunan namin na tunay na mamahinga sa pagiging soberano mo sa amin. Pinupuri ka namin, O Diyos. Salamat dahil buhay ka at alam mo ang pangangailangan namin at inaabot at nangungusap ka pa rin sa amin ngayon. We praise you and we glory and praise you. Ito yung dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen.